pag-uusapan sa umaga po ito. It is all about starts better but ends bitter. Ayan, no? Nagsimula ng maganda, nagtapos ng pangit. Yan po yung atin pong pag-uusapan. Di bali na lang sana na nagsimula ng pangit, nagtapos ng maganda. So yun po, pwede mo sana ganun. At lalo mas maganda kung nagsimula ng maayos, nagtapos ng maayos. And hopefully, by the grace of God, ang mga talata na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga, ito po ay mag-iwan ng mga ginintoang aral sa buhay ng bawat isa po sa atin. Isa pong Bible character ang ating po pag-uusapan sa katauhan ni Joash. Ano po? At ito pong mga talata na ating po pagbubulay-gulayan ay nakatala sa aklat po ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 24, talatang 1, talatang 2, talatang 15 hanggang talatang 11 ang ating po pag-uusapan. At bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang po mga salita, makibukas po kayo ng mga Biblia at tayo po tayong lahat. Ito po ang ating pong mababasa sa Tagalog version, chapter 24, verse 1 and verse 2 muna. Ito po ang ating pong matutunghayan. 7 taong gulang si Joash nang siya'y maging hari at 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Sibias na taga Beersheba. Kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joada. Talatang 15, sabi po, tumanda si Joada at umabot ng 130 taong gulang bago siya namatay. Inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Joada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari. Sila na ang pinapakinggan ng hari at pinabayaan nila ang templo ni Yahweh na Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Ashira at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Juda at ang mga taga-Jerusalem. Gayunmay nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Ngunit hindi sila nakinig sa mga ito. Ang Diyos po ang siyang magpala ng Kanyang salita sa atin po kalagitnaan. Minsan pa po, hingin po natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon sa ating po kalagitnaan. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa napakalawak, napakasagana na biyaya mula sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyo pong pagtawag sa bawat isa po sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay naging mga anak mo at nagtamo ng kakayanan, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming po pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Hayaan mo po, Panginoon, kung ano po mensahe na nais mong may bahagi sa aming po kalagitnaan. Ito, Panginoon, ang aming po mapakinggan. Buksan mo po ang aming po mga puso. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po mapagpalang kamay ay amin pong inilalahad at itinatalaga ang tagumpay ng gawain po na ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kadakilaan. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan
pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen at amen. Sige po, sige po natin the best na palampak at sa Panginoon. Huwag po kayo po at lagi pong baybaybaybayuin ang kanya pong mga salita sa umaga pong ito. Ito nga po ang naging title po natin, Starts Better but Ends Bitter. Yan po yung isang account sa Bible. Kung atin pong sisipatin or titignan, sabi nga, Joash started as a godly man. Ito pong si Joash ay nagsimula bilang isang makadiyos na tao. Makadiyos na bata. Makadiyos na lingkod ng Panginoon Diyos. Na siya po ay nagmahal sa Panginoon. He loved God and he obeyed the Lord. Ano po? Pero kung ating pong titignan, ito po ay naging, meron pong isang prominent na tao. Meron pong isang tao na siyang nagbigay ng influensya sa kanya para siya po ay maging kalugod-lugod o gumanap ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang tao na ito ay walang iba kundi yung pare ng kanilang kapanahunan, si Jehoiada. So, Joash started as a godly man who loved and obeyed the Lord. Because of the positive influence in his life of Jehoiada, the priest. But after Jehoiada died, the godly counselor of the king Joash, his leadership and his spiritual life declined. Nung mamatay daw po ang kanyang counselor, nung mamatay ang kanyang advisor sa katauhan ni Jehoiada, ang nakakalungkot yung pong magandang liderato o pamumuno ni Joash nung una. Ito po ay na-decline. Ito po ay sumablay. So, diyan po tayo kukuha ng kwento sa umaga pong ito. Ano-ano ang mga lesson na mapupulot po natin dito sa account na ito? Bakit po, sabi nga why are some starts better but ends bitter? Meron po ba mga ganon? Bakit may mga tao na nagsimula ng maganda pero nagtapos ng pangit? Kung kailan pa naman ending, mas maganda na sana yung ending mo maganda, di ba? Yung happy ending pala. Di ba sarap panoorin ng pelikula na happy ending? Pagka ang ending ay kalunos-lunos, yan po ay nakakaano ng damdamin, no? Nakakasira ng damdamin. Ibang termino na may lalagay po natin diyan. So, dito po, sabi nga, one of the good example is the life of Joash, the king of Judah. So, isa-isahin po natin. Ano bang meron in the life of Joash? At anong lesson na mapupulot po natin dito? Amen? So, di ko alam kung anong yung mga pinatatayuan. Kayo ba ay nagsimula ng maganda? At ngayon sa kasalukuyan, para bagang gusto nyong sumemplang? O kaya sa kasalukuyan para bagang nahihikayat kayo na gumawa ng mga pamalian o mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, napakalinaw po ng salita ng Diyos na wala po sa atin dito ang po pwedeng magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. The Bible said, huwag kang magmalaki o magmayabang kasi nga, hindi natin alam ang bukas. Amen? No, baka ngayon, inaakala mo, nakatayo ka, tapos bukas makalawa, bumagsak ka.
Yan po yung mga katotohanan. At dito po, isang napakagandang kwento. Kasi nga meron po tayo mapupulot na aral. At ano ang mga aral na makikita po natin dito? Isa-isahin po natin. Unang yugto ng buhay ni Joash. Unang yugto ng kanya pong pagiging leader. Sa talatang 1 hanggang talatang 2, ilapat natin ang salitang commendation. The commendation to Joash. Sabi ulit, Joash was 7 years old when he became king. Napakabata, ano? Sa kwento ng Bible, 7 taon pa lang, naging hari na. No? Ng Judah, hindi ng Israel. Magkaiba po yan. Ano? He became a king of Judah at the age of 7. So, sino yung mga 7 years old pa lang dyan? Yan po yung pagpapakilala sa kanya. At ilang taon po siya naging hari? No? Joash reigned 40 years in Jerusalem. Naging hari po siya sa loob po ng 40 taon. At ang kanyang magulang, hindi pinangalanan ang kanyang tatay dito sa kwento na ito. Pero ang kanyang ina, ang kanyang pangalan ay Sibiya. No? Sibiyas sa mabuting balita. At pagdating po ng talatang 2, sabi po diyan, Joash did what was right in the sight of the Lord. Amen? Joash did what was right in the sight of the Lord. Yan po ay isang napakagandang aksyon ng isang hari. Ito po ay isang napakagandang aksyon ng isang ama at ina ng tahanan. Isang napakagandang aksyon ng isang mamamayan, ng isang kabataan, batang-bata. He did what was right in the sight of the Lord. Amen? Ginawa niya ang mga magagandang bagay sa mata ng ating pong Panginoon Diyos. Yan po isang napakagandang karakter ng isang mabuting Kristiyano. Amen? Take note hindi sinabi yan, Joash did what was right in the eyes of a people, of his parents, in the sight of the community. Sabi ng Bible, Joash did what was right in the sight of the Lord. Amen? Kasi po, sa tao, pwede ka magtago. Amen? Sa harap ng mga tao, pwede kang magbanal-banalan. Amen? Kunyari banal, pero may mga sikretong mga ginagawa na po, na itatago sa tao. Tama? Pero, kapag ikaw ay gumawa ng mga bagay, o gumagawa ng mga bagay, doing what was right in the sight of the Lord, sure na yon. Amen? Meaning to say, nasa private room ka man, nasa malayong lugar ka man, everything that you did, you always do what was right in the sight of the Lord. Amen? Napakapalad po ng asawa kang ganyan, ano? May asawa kang ganyan, doing what was right in the sight of the Lord. Hindi ka kakaba-kaba.
Hindi ka natatakot. Hello? Pero kapag kayo ay meron ka sa bahay o kasama sa bahay, o umahal sa buhay na gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti sa harapan ng ating Panginoon, yung kaba ng puso mo, nandiyan. Nasaan na kaya siya? Nasaan na kaya yung kulukoy na yun? Ano na kaya ginagawa niya? No? Doing what was right in the sight of the Lord. Amen. So, yan pa lang. Isang mensahe na hamon sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Siyempre, ang hamon sa atin bilang mga mananampalataya, bata ka man, anak ka man, kabataan ka man, dito na kabataan. Diba? Ang mga kabataan ngayon, babad na babad. Saan? Babad na babad sa cellphone. Right? Yung iba, natutulog na, umaga na. Gigising, tanghali. Bakit? Maghapon nakababad ang mata sa cellphone, magdamag pang nakababad. Tama ba? So, pag-usapan kasi bata, pinag-uusapan natin, Joash 7 years old. Di ba? At the age of 3, the age of 2, millennial, isang nakakalungkot na senaryo na ang panahon natin, gadget era. Tama? Panahon ng gadget. Sabi ko nga, nung panahon namin, elementary na ako, high school na, kung mag-English pa ako, English Carabao. Tama ba? Ngayon po, at the age of 3, yung apo ko, English speaking, fluent na fluent. Bigyan, di ba? Hindi mo pwede kausapin na hindi ng Tagalog. Kaya nung mag-Tagalog, ako ay Pilipino, 3 taong gulang. Napaka-assignment nila yung mag-Tagalog. Alain mo yun. Ayun o. Ayun, gadget na naman. So, tingnan po natin yung mga ito po, kasi po sa gadget, mga nanay mga magulang, hindi maiaalis dyan, nalalabas dyan ng mga gold. Tama? Pagka hinahayaan natin mga anak na nagagadget ng buong magdamag, hindi natin alam, baka pinapanood na niyan, X-rated na. Tama ba mga kabataan? Sumisingit Kahit na hindi na nga bold, yun lang too much using ng gadget. Tingnan niyo yung mga mata nila, mga duling na. Mga banlag na. Tama? Batang-bata, nagsasalamin, may grado. Hindi na nakakalungkot. May grado. Bakit? Too much using ng gadget. Yan ang panahon natin ngayon. Hello? So, how can they establish the relationship properly to our God? How can they establish properly the relationship to their parents? Diba? Parang ang layo-layo na magkaroon ng healthy relationship. Kasi nga, yung isa nasa kusina, isa nasa kwarto, yung isa nasa sala, kanya-kanyang pwestuhan. Ang kausap, gadget. Tama po ba? The question is,
Is it right in the sight of the Lord? Is it proper? What happened to the next generation? What happened to them? Amen? Buti na lang, sa kwento na pinag-uusapan po natin, may counselor ang Joash. Amen? May advisor ang Joash. Tinatayuan niya ang pagiging advisor niya. Amen? Sabi po ng talatang 2, Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Ang lakas ng influence ng counselor, ng advisor. Ginagawa ni Joash ang mabuti sa harapan ng Panginoon sa panahon na kasama niya ang kanyang counselor. Hanggang buhay ang Jehoiada. Kung pwede po ba tumayo po tayo ng mga Jehoiada sa katauhan ng ating mga apo, sa katauhan ng ating mga anak. On the part naman ng mga Jehoiada, mga counselor, bishop, pagod na nga kami ng kapapangaral dyan eh. Pagod na nga kami ng sermon dyan eh. Bigay ng aral dito. Ang titigas ng ulo. Tama? Sino pa yung mga kabataan na matitigas ang ulo? Take note mga kabataan, mga panahon natin ngayon. Millennial laban sa 80s, 70s, 60s. Iba kasi ang kinalakihan namin noon eh. Sa kinalakihan ng mga bata ngayon. Amen? Nung araw, pwedeng paluin. Kahit teacher, pinapalo nila ang kanilang mga estudyante. Nilalagyan ng pinapadipa at saka nilalagyan ng libro. Ginauulit yung bata. Ngayon, gawin ng mga teacher yan sa mga estudyante. Tanggal ka sa pagiging teacher mo. Diba? Iba ang henerasyon. Iba kasi mga mambabatas eh. Karamihan ng mga mambabatas natin. Hayaan nyo lang muna yung mga bata. Yan nyo lang muna sila makinig ngayon dito. Huwag muna palabasin. Dito muna. Kasi nag-aaral pa sila. Hindi kasi nga parang rin sa kanila eh. They need this message. Huwag muna. Yan lang. Napakahalaga nito sa kanila. Yung panahon po ng mga bata ngayon, critical. Delikado. Pag walang mga magulang natatayo in behalf ng mga bata na ito, darating ang araw, mawawala tayo dito sa mundo. Lilisan tayo dito. Aalis tayo dito sa mundo na ito. Ang nakakatakot, pag iniwan natin o naiwan natin ang ating pamilya na walang takot sa Panginoon, what happened to their lives? Ang mangyayari, they did what was right in their own eyes. Amen? Kaya napakahalaga po ng mga
henerasyon na ito na natin kong bigyan ng pansin. Eh, bakit nga binigay sa akin ito ng Panginoon? Look for the commendation. Balikan ko lang, Joash chapter 24, verse 2. Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Amen. Si Joash daw po, ginawa niya ang tamang bagay sa harapan ng Panginoon sa panahon na nandiyan ang kanyang mentor. Sa panahon na nandiyan ang kanyang advisor. Amen? So, that is the commendation. Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. So, ang tanong, sa konteksto po na ito, what he did is delightful in the sight of the Lord. Ano ang kanya mga ginawa na delightful in the sight of the Lord? At the age of 7, hanggang siya po ay naghahari na. Ayan, una pong mga delightful deeds in the sight of the Lord, nakatala sa talatang 4, na sabi po ng talatang 4, chapter 24, 2 Chronicles, ito po, hindi nagtagal, ipinasya ni Joash na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Amen? Ganda, di ba? Hari ka eh. You have an authority. Amen? In other words, he planned to repair the house of the Lord. Di ba delightful yan? Amen? Ano pa? He restored the house of the Lord. Pinaganda. Pinaayos niya ang simbahan. Amen po ba? Isang napakagandang attitude yan o napakagandang pananaw sa buhay po ng bawat mananampalataya. Huwag po natin hahayaan na maganda ang ating mga tahanan, pero ang bahay ng Diyos wasak. Amen? At purihin ang Panginoon dahil ang mga miyembro ng Agape Love Family Community Church, ito po, tayo po ay nagkaisa na atin pong ipaayos, pagandahin, at lalo pang pagagandahin ang pinagtitipunan natin dito po sa lugar na ito. Amen. Sabihin mo, dati, pag tumingin tayo sa taas, kita natin ang langit. Pag umulan sa labas, ulan sa loob. Di ba ba? So, sa biyayang grasya ng ating Panginoon, second floor na natin. Air condition pa. Na yung kalalagayan po natin ngayon, sa totoo lang, noong mga panahon na yun, yung Back to the Future, hindi natin iisipin, nung hindi ko iniisip na magkakaroon tayo ng ganitong, magiging ganito ang simbahan na pinagdadahusan natin. No? Kasi nga talagang chaos. Chaos na chaos. Amen? Hindi naman chaos eh, pati buhay. Mga buhay, chaos eh. Magulo, wasak. Tama. But by the grace of the living God, ayun po, pinaasenso ng Panginoon. Pinaginhawa ng Panginoon ang buhay ng mga miyembro ng Agape. Hello? At dahil pinaasenso ng Panginoon, naging daluyan naman kayo ng pagpapala para ang kanya namang templo ay atin pong patuloy na pagandahin. Delightful deeds, di ba? Yan po ay mga gawa na kung saan nakakatuwa, natutuwa ang Diyos sa atin. Amen? Ano pa? Not just only He restored the house of the Lord. Not just only He planned to repair the house of the Lord. He proposed the collection of the tax for the temple.
Amen? Proposal to collect the tax. And the purpose is for the sake of the temple. Amen? Sharing baga? Tulungan. No? Bigayan. At ang layunin po natin, lalong pagandahin ang gawain ng Panginoon. Isingit ko na, mag-anniversary tayo sa Robis, is coming September 8. Amen? So, magpapapintura tayo doon, magde-decorate tayo doon. So, anything na makukulit natin, for the sake ng church doon, daming po pwedeng ayusin doon sa totoo lang. Yung kanal, di ba? Dami. Marami pa. Pero, lagi ko nga sinasabi, no? Lahat ng biyaya na meron tayo, galing kay Lord. Katiwala lamang tayo. Amen? So, kung ano man may biyaya tayo, sabi ko nga you cannot take it with you, but you can send it on ahead. Paano? Ipa-LBC mo na. Paano? Hindi natin madadala sa langit Kaya hanggat buhay tayo, may oportunidad tayo, doing the best thing for the Lord. Amen? Finally, brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord. Amen? Your sacrifice for the Lord. Everything that you give to the Lord. Tama po ba? It's not in vain. Walang sayang. Hindi masasayang. Even your life. Buhay na ibinigay kay Lord. Walang sayang. Amen. Parang ayaw ko malakpak. Kaya nga nung kami po ay nagagawain sa Robis nung una-una, nangungulekta ng open si Pastor Alarin. Sabi ng mga tao, saan gagamitin ang pera? Saan dadali ng pera? Kasi nga, ayun nga, puro talahib Pagkawain kami doon. Nung inumpisahan namin, sabi ko sa kanila, siguro pwede lagyan ng karatula. Lagay natin, this is your offering room. Diba? Parang sa ano, diba? This is your tax goes. Pagka nagpapagawa yung mga politician, building, dito po napupunta yung mga taxes ninyo. Kaya, for the sake ng mga tao doon, nakita nila, magbibigay ng 10 piso, 20 pesos. Magtatanong ko sa dinadala. Tama? Meron pa tayong maririnig dyan, ang mga pero pera-pera. Tama ba yun? Hindi po. Actually, kaming mga lingkod dito ng Panginoon, madalas abonado kami. Tama po ba? Mga man and woman of God dyan. Are you with me? So, lahat po ng ginagawa natin, hindi natin ginagawa sa tao. Ginagawa natin lahat ng mga bagay na ito dahil naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? At ang mga tunay na nakaramdam ng pagmamahal ng Panginoon, sumusukli. Amen? Gumaganti na tinatawag na pagmamahal din para sa Kanya at para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ganda na sana. He proposed the collection of the tax for the temple. Not just only proposal, He commanded, ginamit niya ang kanyang authority to collect the tax for the temple. Verse 8 hanggang verse 11. Amen? And He conducted to repair the temple with His godly advisor, Jehoiada. Amen? So, minsan pa, I really and too much appreciated lahat ng effort ninyo na ginagawa niyo. Amen?
At ang aking po maipapayo sa inyo, keep up the good works. Amen? Nagsasakripisyo ka na ngayon, keep up the good works. Nagtuturo ka sa mga bata, keep up the good works. Nag-iebanghelyo ka, keep up the good works. Nagba-Bible study ka, keep up the good works. Continue sa pagdalo mo sa gawain ng Panginoon, keep up the good works. Pag-iwas sa mga tukso, keep up the good works. Amen? Yun ang aking pong payo po, sa bawat isa po sa atin. Yan po ang unang yugto ng buhay ni Joash. No? Starts better. Hello? Starts better. Pagdating po ng ikalawang yugto, from verse 15 hanggang sumunod na mga talata, the second part in the life of Joash. Sabi po ng talatang 15, now, when Jehoiada reached a ripe old age, he died. Amen? Talatang 15 dito ito. Tumanda si Jehoiada at umabot na 120 taong gulang bago siya namatay. Amen? Tumanda daw yung kanya pong counselor, yung kanyang advisor. At umabot ng 130 taon. Sino yung gusto umabot ng 130 years old? Kaya pa kaya natin? Diba? Panahon natin ngayon, 80 anyos yata, mamaalad na eh. No? Kaya ako, ang request ko ng kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, 80 years old. Siguro sa loob ng 80 taon, ang dami ko ng nakapunta. Paabutin lang ni Lord. 80 years old, malakas. Tapos kunin kang malakas. Oh. Pwede ba yun? So, yun ang request ko sa kanya. Request ko yun. Kaya lang, pwede mo lang ito, Pastor Pel, di ba? Ilan taon ba gusto mo? Kaya lang yung realidad, yung practical, yung nararamdaman sa katawan. Dami na nararamdaman, dami ng arthritis, sakit ng ulo, minsan ang tibok ng puso mabilis, minsan mabagal. Diba? Gustuin man natin ang 80, request lang yun, Lord, request lang yun. Eh kung gusto niya 90, di mas lalo mapala, di ba? Siguro at the age of 80, bago ako mag-80, kung abutin ko yun, baka naikot ko na ang buong mundo. Wala yung posible kay Lord. Mangyari lang po yun. Huh? Ikot natin ang buong mundo. Hindi para magliwaliw lang. Amen po ba? Kundi para ipahayag ang kabutihan ng Diyos. No? Sa iba't ibang grupo ng mga tao. Actually, marami po akong invitation sa totoo lang, inakayawan ko lang. Natatakot na magpunta sa Pakistan. Di ba? Nihayaya ako ni Dr. Jong. Dr. Rape, come here. Well, sabi ko, baka mapupunta na ako ng ulo dyan. Magturo ka dito. Sabi ko, sige, next time. Sana. If God is willing, sabi naman ng mga kasama ko sa Messiah, Bishop, okay, leave your comfort zone. Ina-advise nila sa akin, leave your comfort zone. Kasi ito yung comfort zone, iwanan ko na. Ibig sabihin, talagang in-encourage ako nila na bumago ng sistema. No? Amen? Okay ba sa inyo?
No, di ba, mag-live yung comfort hindi yung mag-report na kay Lord, di ba? Live your comfort zone, talagang ibang lugar, iba mga makakasalamuha. Kaya sa ito lang, talagang nagpe-pray tayo, nagpe-claim tayo, nagde-desire tayo. Yung pong successor talaga nakagamit. Amen? Kasi whether we like it or not for the meantime na talaga ako darating ang araw, mga preaching ko na lang mapapakinggan ninyo. Mga teaching ko na lang mapapanood ninyo. Totoo yun. Hindi ko na alam kung kailan yun. Amen po ba? Realidad, tumatanda tayo. Amen? Okay? Sabi nga po ng verse 15, second part na tayo. Now when Jehoiada reached a ripe old age, he died. Tingnan nyo. Nung abutin niya rin po ang pagtanda, mabuti tumanda Dami namamatay ngayon No, bata pa. Diba, sister baby, yung pamangkin mo, asawa, at the age of 30? No. Kasibulan, namatay. Diba? Pamangkin namin na pilot, dinala niya yung aeroplano o helicopter, nag-crash na tayo. Kasagsagan ba ka? Wala pong pinipiling oras o panahon. Wala po pwede magmalaki sa harapan ng Panginoon. Dito, maganda to, no? Sabi niya, he was 130 years old at his death. And they buried him in the city of David among the kings. Pinilibing daw po siya sa syudad o sa libingan ng mga bayani. Bakit? Bakit siya karapat-dapat na ilibing sa libingan ng mga bayani? Because he had done well in Israel and to God and His house. Bayani talaga. Amen? Yun ang bayani sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hanggang mamatay ka. Abutan ka ng kamatayan. Na ang ginagawa mo ay ang mabuti sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang mahirap kung abutan ka ng kamatayan. Nakapatong ka sa ibabaw ng ibang babae. Tapos sabihin, ligtas ka. Ligtas ba yun? Ako'y naniniwala na hindi ligtas yung gano'n. Kahit sabihin, once saved, always saved pa ang kanyang doktrina. Doktrina mo yun. Bahala ka sa buhay mo, doktrina mo yun. Pero hindi yun ng Bible. Amen? Ang totoong ligtas, humahantong sa sanctification. Amen? Ang totoong ligtas, nagpapagong buhay. Verse 17. But after the death of Jehoiada, the officials of Judah came and bowed down to the king, and the king listened to them. Tingnan niyo. What happened? Nung namatay yung pong kanyang advisor na godly, pumasok naman ang mga demonyong advisor. Diba? Sinamantala, wala na What happened? Nung samantalahin ng mga wicked na mga advisor.
nakinig ang Joash. Hello? Naniwala ang Joash. Niyakap ang mga payo ng mga wicked na advisor. Tama ba? Kaya kayo, mamimili kayo ng kasama. Bad company corrupts good character. Tama? Pati mga anak ninyo, bantayan ninyo yan kung sino-sino mga kasama niyan. Mga apo ninyo. Amen? Pag nakurap ang karakter, nakurap ang utak, nakontamina ang utak. Di ba yung mga NPA, dinudoktrinahan nila? Yung kanilang mga recruit? Doctrination yun. Dinudoktrinahan nila yung kanilang mga katatalino pa naman ng mga bata na yan. Mga UP student po pa naman yan. Mga ano yan, scholar. Pero kahit gano'n ka ka-scholar, pag ang utak nalamanan ng mga negative, pinasok ng masamang espiritu, nawala. Hello? Utak yan. Kaya kailangan, bantayan natin ang mga pumapasok sa utak natin. Amen? But after the death of Jehoiada, the officials of Judah came and bowed down. Paluhod-luhod pa yung mga kulukoy. Yeah. And the king listened to them. Oh, ito sabihin mo sa katabi, huwag ka basta-basta magpapaniwala. Diba? Kailangan mong scrutinizing, evaluate. Tulad yan, may mga makakachat kayo. Iwala naman kayo, kahit kayo, mahal kayo. Diba? Tapos kita tayo doon sa ganitong lugar. Yun pala, kikidnapin ka na. Diba? Kaya sabi ko lagi kay Miram, don't talk to the stranger, ha? Tama mo ba? So, mamimili ko kayo ng makakasama. Ang mabuting tao po ay yung mga tao na magdadala sa iyo sa kabutihan. Tama? Yun ang magandang kasama. Pero pag ang tao na kasama mo, dadalhin ka sa kasamaan, iwasan mo yan. Hindi po yan kaibigan. Barkada yan. Iba ang barkada sa kaibigan. At pagdating sa kaibigan, meron pang tunay na kaibigan. Ang kaibigan na hindi ka tatraydorin. Di ba? Yun ang totoong kaibigan. Kung ano siya sa harap, ano siya sa likod. Pero yung traidor na kaibigan, pagkaharap ka, nakangiti. Pag talikod mo, sinasaksak ka ng talikuran. Amen? So, and because of that, nakinig nga, take mo, tingnan nyo pakinggan nyo ito. Pinakinggan ang mga sursol. Diba? Verse 18, they abandoned the house of the Lord. Nakinig eh. Iniwan na simbahan. Are you with me? They abandoned. Gumawa ng grupo. Lumaya sa simbahan. Ito pa, wala pa akong pinapat. Yung talata po ang nagsasalita sa atin ngayon, ha? Hindi ako.
Amen? They abandon the God of their fathers. Amen? Ano pa? And they serve the Asherim and the idols. Hello? Personal question lang. Yun po bang Diyos na pinaglilingkuran ko ay hindi totoong Diyos? Sagutin ninyo sa inyong puso, sa inyong damdamin. Yung Diyos na pinaglingkuran ko ng agape sa loob ng 34 na taon na singkad, hindi ba ito totoong Diyos? Hello? Ngayon sasabihin niyo, totoong Diyos. Kung totoong Diyos, ang pinaglilingkuran natin, wala tayong iwanan. Hello? Ngayon, kung ang tingin ninyo, hindi totoong Diyos, ang Diyos ng agape, o sinasabi nyo, totoong Diyos, ang Diyos natin, bakit may iwanan? Buti yun lang ang daloy ng sermon, ano? Hindi po ako ang nag-ano rito. Daloy po ng sermon. Pasensya na kayo. Dumadaloy kasi. It is not my word. It is the word of God. Ang word of God, kapag ka ito po ay na ibabato ng tama, Hebrew chapter 4 verse 12, higit pa ito sa tabak na magkabila ay talim. Tatagos sa kasabasuan hanggang sa utak sa buto. Hindi ako nagpapatama. Dumadaloy lang ang sermon sa dapat daluyan. Amen? Verse 18. They abandon the house of the Lord. They abandon the God of their fathers and serve Asherim and the idols. So what happened to them? Sumunod ko huli pangungusap ng verse 18. So, wrath came upon Judah and Jerusalem for their guilt. Amen. Nagalit ang Diyos. Kanino nagalit? Nagalit sa Judah. Hello? Ang Judah pinangangasiwaan ni Joash. Are you with me? Balik-balikan ninyo yung sermon na ito. Tapos nito. Verse 19. Yet he sent prophets to them to bring them back. Oh. Nagpadala pa ng mga propeta. Sabi kay Joas, kasama ng alipores niya, magbalik loob na kayo. Yan ang kwento. But, ano ang kanilang tugon? Though
they testified against them, they would not listen. Hello? They would not listen. Hallelujah. The condemnation. Kanina, documentation. Next is the condemnation. Ano po ang isa sa root cause? Verse 7. Sabi po ng verse 7, for the sons of the wicked Athaliah had broken into the house of God and even used the holy things of the house of the Lord for the Baals. Ugat eh. Yung ugat, sabi po ng Tagalog, talatang 7, ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masamang babaeng si Athaliah. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Pinasok daw ng mga anak ng masamang babaeng si Athaliah. Kinuha ang mga kagamitan sa loob ng templo. At nang kunin ang mga kagamitan, ginamit sa pagsamba kay Baal. Amen? Sabi ko nga, mga gamit na yan, exclusive for the Lord. Amen? Exclusive for the Lord. Hindi dapat ipagamit sa mga gawain na hindi maka-Diyos. Amen? At higit sa lahat, mga kapatid, yung mga tumutugtog. Hello? Yung mga nagpa-participate dito, mga gitarista, mga drummer, singer, song leader, bahista, organista. Ikaw mismo. Hello? Ikaw mismo ang dapat na lumakad. Good in the sight of the Lord. Pag ikaw tumutugtog dyan, and yet at the same time, may ginagawa kang kalokohan, mananagot ka sa Diyos. Hello? Mananagot sa Panginoon. Kaya, napaka-kritiko, napaka-kritikal. Amen? That is the root. Sumunod po, the response of Jehoiada o Jehoiada. Yung pong pagkawala ng spiritual advisor. Amen? Mahirap po pag ang pamilya walang spiritual advisor. Amen? Mahirap po ang simbahan na walang tumatayong spiritual advisor. Mahirap ang pamilya na walang tatayo sa tama. Amen? Nung mamatay ang Jehoiada, what happened to them? Marami na po tayong nakitang ganyan. Mga nakasama natin sa ministry. For so many years, kasama natin naglilingkod kay Lord. But the problem is, hindi nakisama ang pamilya na maayos. Namatay ang leader. Nung mamatay ang leader, nagkanya-kanya ang mga anak.
nagkanya-kanya ng buhay ang pamilya. They did what was right in their own eyes. Amen? Ayokong bumanggit ng pangalan, pero alam na alam at practical po. Kaya kung ano pananampalataya meron ka, siguraduhin mo, maipapasa mo sa anak mo yan. Maipapasa mo sa pamilya mo yan. Upang dumating man ang panahon na ma-repose ka, mawala tayo sa mundo na ito, may magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. May magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Amen? And let us see the repercussion of it. So, ito na po yung mga naging kaganapan. King Joash listened to the wicked officials. They abandoned the house of the Lord, the God of their fathers. They served Asherim and the idols. At ang pinaka-conclusion ng nangyari sa kanila, so wrath came upon Judah and Jerusalem for their guilt. Guiltiness ng hari eh. Guilty sila. Pero nagdusa ang bayan. Napakalino na kanyang mga salita. Pag matuwid ang namiminuno, nagsasaya ang bayan. Pag masama ang pinuno, nagluluksa ang bayan. Luksa ang bayan. Ang ganda na eh, no? Ganda ng pasimula. Pagdating ng pangalawang yugto, sablay. At pagkatapos po ng huling yugto ng buhay natin, may resulta eh. Anong resulta? Verse 23 to 25. Sabi po ng chapter 24, verse 23 to 25. Ito po, nang patapos na ang taong iyon, si Joash ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga ito ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Talatang 24. Maliit man ang hukbo ng Syria, ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda. Tignan nyo, no? Maliit lang daw po ang hukbo ng Syria. Pero, nang salakayin nila ang Juda na napakalaking hukbo, nagtagumpay daw po ang maliit na hukbo. Bakit nagtagumpay ang maliit na hukbo? Hindi dahil sa maliit sila, o hindi dahil sa malaki ang Juda. Nagtagumpay po ang maliit na hukbo ayon po dito. Sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yun lang ang dahilan. Yung pagtalikod kay Yahweh. Hindi armas eh. Hindi ang dami. Ang dahilan po ng kabiguan, take note ha, ng isang tao. Kapag ka ikaw ay tumalikod sa Panginoon, ang kabiguan ng isang pamilya, kapag ka ang isang miyembro ng pamilya ay tumatalikod sa Panginoon, ang kabiguan ng isang individual na tao ay ang pagtalikod kay Yahweh. Amen? So, in other words, maliit ka man, sandal ka lang sa Panginoon. Maliit ka man, magtiwala ka sa Panginoon. At ang Diyos ang siyang magbibigay ng tagumpay sa bawat babae at lalaki na lubusan ng titiwala sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. That is the result, defeated and then death.
Ang hamon po na gusto ko pong ihamon sa bawat isa po sa atin, sabi nga po, tayo po tayo lahat, living well, doing right, requires perseverance. Yun daw pong mabuhay ng tama, gumawa ng tama, it requires perseverance. In other words, mga kapatid, we all need good and godly counselors. Lalo na mga bata, mga Diyos ngayon. Huwag ninyong maliitin ang payo ng mga magulang ninyo sa inyo. Huwag ninyong hindi bigyan ng pansin ang mga sermon ng inyong mga magulang sa inyo. Kaya nila binabanggit ang mga bagay na yan, it is for your good. For your benefits, kayo ang magbe-benefits dito. Kayo ang makikinabang. Bigyan natin ang pagpapahalaga ang kanilang mga pangaral. Huwag natin hantayin. Katulad ni Joash, dumating ang kalamidad, dumating ang defeated, dumating ang death sa kanila. Kaya hanggat buhay tayo, hanggat malakas po tayo, hanggat binigyan tayo ng ating Panginoon Diyos, kilalanin natin ang Diyos sa buhay po, bawat sa puso natin. Awit po tayo sa Panginoon at patuloy na natin damhin ang mensahe ng Diyos sa ating pumalagitnaan na ating pong pinalakay. Hallelujah. Glory to your holy name, Almighty God. Purihin ka, O Diyos. We are so thankful, Lord, na kami po ay tinawag mo sa kaligtasan. Tinawag mo, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Ang aming pong panalangin, O Diyos, kung ano po nasimulan mo sa amin, ito po ay tapusin mo. Na kami po ay magtatapos, Panginoon, na hindi po mga bigo. Tulungan mo po kami na makalakad, lakad na pananampalataya, Panginoon, nakasama ka. Dahil alam po namin na kung kasama ka namin sa lakarin na ito, yan po ang aming pong tagumpay. Hallelujah.
isang kabataan sa katauhan ni Joash na ang kabataan na ito ay nangangailangan ng godly advisor, godly counselor. Lalaki ang bata na ito na kapag hindi nagabayan, hindi na aralan, hindi na bantayan, kung pwede mapariwala ang kanilang mga buhay. Sa isang banda, mayroong Yehoda, a godly counselor. Bilang mga elders, mga matatanda, ikaw po ang itinalaga ng Panginoon as an advisor for the sake of your children. Kailangan makita ang patotoo sa buhay mo. Maimpluwensyahan natin ating mga anak. Ang mga henerasyon ngayon na napaka-critical. They need godly advisors na katulad mo. Nakita natin ang aral dito po sa buhay ni King Joash. Joash starts very well. Starts better. But the problem is, at the end of his time, ang ending ay bitter. Huwag naman mangyari, no, kahit sa bawat sa pusat. It is all by the grace of the living God for us na tinawag ng Panginoon lumalapad ngayon. And we are looking forward for the future, for the next na mga bahagi ng buhay natin. Huwag po natin hayaan na magtapos tayo na bitter. At mangyayari po yan kung tayo po ay patuloy na sasandag sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Patuloy tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, Lord God. Salamat sa napakalawak na grasya mula sa iyo. Biyaya mula sa iyo, Panginoon. Salamat, Diyos, sa iyong panawagan sa bawat sa pusa amin. Nakapagsimula kami sa aming pananampalataya. Ang aming panalangin, O Diyos, sa paglakad namin, Panginoon, sa mundo na ito. Tulungan mo po kami. Bayin mo po kami.
sa buhay na ito. Patuloy kami, Panginoon, lumuhog sa iyo, Panginoon. Patuloy kami magtiwala sa iyo. Marami pa mga pagsubok ang aming daranasin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Sa aming pagtitiwala, sa aming pananalig sa iyo, Diyos. Dalangin namin na patuloy mo kami bigyan ng lakas. Malalim na pananampalatayang pagtitiwala sa iyo, Ama. Panginoon, salamat. Nawang iyong salita
ng Diyos amang nasa langit na patuloy na itinatanim sa puso ng bawat isa. Ang walang hanggang biyaya ng pagliligtas mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang patuloy na pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay, mapatnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo ang pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos na Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Okay, pag-umuna po kayo at tayo po ay magkakaroon ng konting salo-salo. Meron po celebration ng birthday. Pakikuha po yung pagkain sa itaas. Okay, pray mo na po sa pwede. Sige po. Panginoon, sa umaga po ito, sa aming gagawing pagsasalo-salo sa tanghalian, patuloy Panginoon at kami po ay patuloy ng pasalamat sa patuloy ng biyaya at pinagkaloob sa iyong lingkod. Kami po ay aming pong tanggapin at maging pagpapala ang